Unang-una ay strongly condemn, no? Yung recent na nangyari po, yung panghaharas sa ating Coast Guard at ako po'y nananawagan, stop bullying us. Sa 6 na taon, binigay po ni dating Pangulong Duterte yung respeto sa inyo. Dapat naman po respetuhin niyo po ang ating bansa. At di porket malitay na bansa, mas malakas kayo sa military wise, ay ganun na lang po ang gagawin niyo. Respeto po ang kailangan dito at kinukundin ako po ito. Ako po ay nananawagan sa lahat na sana po ay wag maulit ito. Even calling the Americans na may mga EDCA sites tayo, kung kaya nilang manakot sa atin, dapat po kayo rin po ang magprotekta sa amin. Yan ang maganda dito. Ito yung talagang napakagandang punto ni Senator Bongo. Una, kinukundina niya. Kinukundina niya yung ginawa ng China. Alam nyo, merong panahon, sabi nga, there's time for everything. Diba? There's time for joy, there's time for everything. There's time for friendship, there's time for calling out ang ating friend. So dapat na ito'y panahon na para binigyan na natin ng lahat ng ng ating lahat ng pakikisama. Pumunta pa ang ating dating pangulo doon. Tapos ngayon ganyan pa ang itatrato sa atin. It's about time na we condemn this talaga to its very core. Kasi ito po'y talagang isang malupit na hakbang na ginawa ng China. Hindi na ito tama. China, kung talagang kaibigan nyo kami, bakit ganyang bumobomba-bomba pa kayo? Naligo naman po kami. Diba? Huwag naman po ganyan. Hindi naman tama yan. Kung meron man problema, di sana pinag-uusapan, hindi yung bobombahin. Ang pagkaalala ko, ang bunga bumobomba, yung mga kamote rider lang. Yung bomba ng bomba. Bomba! Pag hindi kamote rider, hindi. Kamote po ba kayo, sir? Di ba? Alam mo, sa totoo lang, hindi ho tama yan, China. At yun naman ang ginawa ng ating mabuting senador, butihing senador na si Senator Bongo, tinawag niya ng atensyon ng China. Malaking bagay yan kasi alam naman natin, si Senator Bongo malapit sa ating Pangulo, malaking bagay ang kanyang panawagan sa China na umayos sila, di ba? At the same time, tinatanong din ni Senator Bongo dito, asa na ho yung Amerika? Akala ko ba poproteksyonan nyo kami? Oh. Asa na ho yung mga dumidila sa puwet ng Amerika dito? Meron ba tayong mga kababayan dito dumidila sa puwet ng Amerika? Akala ko ba tutulungan tayo ng Amerika? Kaya kayo dumidila sa puwet ng Amerika is para tumulong sila pag tayo ay nagka-problema sa China. O asa na sila? Hindi nagtatanong lang tayo, 'di ba? Pati si Senator Bongo nagtatanong, dapat tulungan na tayo ng Amerika. Hindi lang yung China, kondinahin natin ng China, pero itanong natin sa Amerika, akala ko ba may usapan tayo? Ano mang klaseng pakakaibigan yan? Parang yung pakakaibigan natin na kailangan kami magmalimos ng visa sa inyo? Gano'n ba pakikipagkaibigan ang gusto nyo? Ngayon, binabanatan na kami ng China. Tatahimik na lang kayo? Ano ba? Sabi ng US, it's a prank. Actually, sabi ni Irma dito, kung wala yung EDCA, gagawin din kaya ng China yan? I cannot conclude. But as far as I remember but as far as I know, noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman ginaganyan ng China tayo. Medyo merong pagbabanta pero hindi ho sila hindi ho sila nananakot at hindi ho sila Dapat nakatutok rin kayo sa ganitong pangyayari. Proteksyonan niyo po kami. Kaya nga po may EDCA tayo. May mga military exercise. Gamitin niyo po ang inyong sinasabing tulong para sa ating pagproteksyon sa ating sovereign rights.
Nakuha mo! Senator Bongo, this is the time na dapat talagang ang EDCA ay mapakinabangan natin at hindi lang puro tayong pinapakinabangan. Hindi, totoo naman di ba? Parang puro tayong pinakikinabangan. Hindi natin sila napapakinabangan. Anong silbi ho ng EDCA kung hindi naman pala sila tutulong? Para anakan yung mga Pilipina? Para kumita yung mga nyok-nyok niyan sa mga pupuntaan nyo. Hindi kasi, isipin mo, ano usapan ng EDCA? Sabi ni Marcos, ang usapan doon sa EDCA, pag may kalamidad, hindi naman sila tumulong, duling karamidad. Tumulong na sila, doon bandang huli na kasi napansin natin na hindi sila tumulong. So, tumulong sila, bandang dulo na. Pangalawa, ang purpose ng EDCA para proteksyonan tayo. Anak ng weting. Hindi gumalaw kahapon. O baka naman yung totoo, EDCA, baka naman talagang ang purpose ninyo ay manood lang ng Viva Max. Live show. Para anakan yung mga exotic dyan sa mga lalapagan ninyo. Kasi ito, mga Amerikano ba naman, nahilig sa exotic di ba? Pag mas lalong exotic, mas gustong-gusto nila Ano ba talaga? Sabagay, at least, dadaming magaganda. Ay, grabe naman Banat Bay. So, yung mga exotic, di maganda. Ba, may sinabi ba ako? At saka, sinabi ko ba kung itsura na exotic? Wala kayo, di ko sinabi yun, ha? At least, dadaming artista, di ba? May mga artista natin, mga lahing Kung hindi naman na artista, basketball player. Kasi yung mga basketball player ng Pilipino, parang ang babagal gumalaw So, kailangan na mabibilis at malalaking tao. Kailangan ng hybrid. Ika nga. Yung ba purpose ng Amerika?